Alam ng Diyos kung sinong sincero dito. Alam ng Diyos kung sino nagpahalaga ng kailang panampalataya sa Diyos. Alam din ng Diyos kung sino nagsimba-simba lang rito. Alam ng Diyos. Kaya ang Biblia, maliwanag. Maliwanag ang Biblia. Hayag pa sa sikat sa adlaw. Tandaan nato. Kaya minsan, bantayan nato ang sarili nato. Pag dito sa simbahan, okay, nagtrabaho kita sa Ginoo. Ginagamit kita. Pero minsan nakakalungkot. Matapos na lang yung awit ng kwar, makikita ko, ang mga muka hindi nagbabago, walang naramdaman ng Espiritu Santo. Sabi niya, walang Espiritu. Bakit? Baka yung puso nila lihis sa kalooban ng Diyos. Iba, grabe ng iyakan. Iba, grabe ng kapuspusan. Ngunit iba, nakaganon lang. Nagbibilang ng tuko. Walang naramdaman. Kahit yung mukha, hindi nadideform. Hindi nagbabago. Ganon lang. Wala lang. Mga minamahal, susiun tating sarili. Sabi nila, search your heart whether you are in faith or not. Or else, you became reprobate. Siguraduhin ang puso natin kung tayo pa ay lumalakad pa sa panampalataya. O baka wala na, maging reprobate tayo. Alam mo ba yung reprobate? Word na reprobate, ang meaning ng reprobate mind, he cannot discern what is good or bad. Hindi niya ma-discern unsay maayo o dautan. Wala niya mabantayan kasi reprobate ng isipan eh. Wala na sa sarili. Kaya wala nang banal na espiritu nagapuyok sa kasing-kasing. Kaya, delikado, mga minamahal. Ito'y paalaala ko lang sa inyo mga kapatid. Huwag tang magkumpiyansa. Kaya yung pagbalik ng Diyos, sabi sa itong binasa kanina, na kailangan yung pagbalik ng Diyos, sa kanyang pagbalik, ipresenta ating buhay na balal, walang kapintasan. Nanatili sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang banal na espiritu. Pag wala kang silyo, wala kang patik sa puso, wala kang Holy Spirit, sigurado pagdating ng Diyos, hindi ka madala sa langit. Hanapin ng Diyos yung silyo. Yung silyo, we are sealed by the Holy Spirit of God. O wala yung silyo sa atin, palang sulat yan. Hindi makarating sa adrese, ibalik yung sulat pag way silyo. Pero kung silyado yan, registered, makarating yan doon sa pupuntahan ng sulat. Pero pag wala, ibalik yan sa post office. Bakit, sir? Wala ma-register, walang silyo. Sa langit pa wala kang silyo, wala kang banal ng espiritu, delikado. Baka hindi tayo tanggapin ang ating mahal na Panginoon. So ang paglingkod sa Diyos, mamahal, hindi po ito basta-basta. Ulitin ko, you have to build up yourself to the most holy faith. I-build up natin. Itayo natin. Itatag natin. Stand up and be strong. I-build up natin. Huwag natin bayaan, malugbok tayo ng kaaway. Mabira tayo ng kaaway. Bihagin tayo ng kaaway. Dahan-dahan nilayo ang presensya niyo sa ating puso. Pag wala ka ng balang espiritu, delikado. Ikaw mismo ang maghiwalay na yung sarili sa ating mahal na Panginoon. You separate yourself from the holy faith. You know? This be the who separate themselves. Sensual. Puro mahalay. Having not the Spirit. Walang Espiritu. Kaya pag magsamba tayo dito, may naman, pagsikapan natin.
Kahit na hirap ka mo naman ang presensya. Pagsikapan mo na makatulo man lang, bisan isa lang kapatak na luha sa mata mo. Para maramdaman mo ang Diyos. You touching your heart. Pag dito ka, wala kang naramdaman, maminamahal. Dry na dry yung puso mo. Dapat yung puso mo always showered, sprinkled by the Holy Spirit. Palagi mabasa ng banal ng Espiritu. Si pag-ugayan, dry, walang Holy Spirit, delikado. Dahan-dahan, ikaw mismo ang makaramdam. You separate yourself from the presence of the Lord. So, ganyan sabi niya, dahil walang Espiritu Santo, having not the Spirit, that's why, dandahan mo, siniseparate yung sarili mo. Gumagawa ka na ng kahalayan, hindi maganda. Although you are in the church, sumasamba ka. If you're a choir, tumatayo ka rito. Kumakanta ka. Tumutugtog ka. Nagsagawa ka ng obligasyon mo, pero ang puso mo napakatuyo. Wala kang naramdaman. Sabi ng mga pastor, be on fire serving the Lord. Magpakainit ka, maglingkod sa Diyos. Nasain mo palagi, madamang presensya ng Diyos. Desire, nasain mo, nga be always filled with the Holy Spirit. Manginig ka, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Nga tayo-ugon sa Diyos yung sarili mong laman. Ang Holy Spirit naman makapatay ng ating kahinaan sa puso. Yung ating makalaman, ng mga damdam, mga desire, mga kasamaan sa puso, ang Holy Spirit lamang. The Holy Spirit, because that is power to undo our weaknesses, our carnalities in our heart. Impurities, yung karumihan sa puso natin. Yung banal na Espiritu lang ang maglilinis niyan. Para, manatili ka so that you can sustain your faith in serving the Lord because of the power of the Holy Spirit that indwelled in your heart. But when the Spirit is come out from your heart, you have the power to resist the devil, temptation, desire of your flesh. So dandahan, slowly, maramdaman nyo, you are the one who separate yourself. Put yourself away from the Lord. Bantayan natin, mga minamahal. Palagi tayong mapalapit sa Diyos. Build up yourself to the most holy faith. Cleave unto the Lord. Dikit tayo sa Panginoon. Lalapit tayo palagi sa ating Panginoon. Huwag tayong lalayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil pagbalik ng Diyos, araw na palayo sa ating presensya, hindi tayo madala sa langit. But ye beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Manalangin ka palagi sa banal na Espiritu. Lord, puspusin mo ako palagi. Lord, kalahabagan mo ako palagi. Lord, patawarin mo ako palagi. Mag-iwasan Kristyano. Sabi natin, mahal kapatid, ipagtransaksyon siya sa libutan yung mga kasama niya. So hindi maiwasan, baka makapagsalita sa hindi maganda. After their conversation, after their meeting, dahil ayaw niya magkasala, magkamali, even in unguarded moments, lumuluhod siya. Humble himself, lumuluhod siya. Dalangin, Lord, baka may nabanggit ako, hindi maganda, nakasala ko, even in unguarded moments, dahil yung mga meeting ko, mga sanlibutan ng mga tao, forgive me, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Linis yung puso ko. Itakot na takot siya, baka makasala siya. Mawala yung pagpapala, walang Holy Spirit. Mapalayo tayo sa ating mahal na Panginoon. Useless ang ating naumpisahan na pundar na pagtuo pa ng palataya sa paglingkod sa Diyos.
Malaking opportunity bigay sa atin na tayo gagamitin ng Panginoon spiritually, financially, to support the church. Pagpalain tayong lahat. Maging asset tayo ng church. Magamit tayo ng ating Panginoon for the building of the church. And you must to build up yourself to the most holy faith. Upang lahat tayo makinabangan ng ating mahal na Panginoon hanggang pagbalik ng Diyos. We can secure ourselves and we are holy and without blemish and with spotless, that we present ourselves to the Lord sa kanyang pagdating for His second coming. We are ready to face the Lord. Hallelujah. And we be with the Lord forever and forevermore when the rapture takes place. In the moment, in the twinkling of an eye, the Lord called us and to be here and to hear the sound of the trumpet with the shout of the archangel. Tayong lahat na buhay and we shall alive and remain will be caught up the Lord and meet the Lord in the air. Na dapat madala tayo pagtunog ng trompeta sa langit. Sayang ng pisa natin paglingkod, mga minamahal, kapag balik ng Diyos, tayo madala. Only the Holy Spirit can cleanse our heart and help us sustain our faith in serving the Lord. Huwag natin pabayaan sarili, mga minamahal. Mapalayo tayo sa Diyos. Pag wala ng Holy Spirit sa atin, ikaw mismo, they be themselves separate. Kaya nawa, huwag tayo papalayo, maghiwalay sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung mawahiwalay tayo sa Diyos, sabi nga, we are nothing without God. If we apart from faith, if we apart from the presence of God, we are nothing. We are useless. Sayang. Kaya sabi ng Diyos, come to me, those who are labor and heavy laden, and I will give you rest. Cleanse yourself, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Sa paglapit mo sa Diyos, sabi ng Panginoon, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Paglapit mo, sabi, cleanse your hands, ye sinners. Linisin mo ang iyong kamay, makasalanan. Then, purify your heart. Purify your heart. Dilisayin mo, putliin mo yung puso mo, kayong mga dalawang pag-iisip. Double-minded. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Yung double-minded, puro doubts, dalawang iniisip, dalawang desisyon. Hindi tayo pwede maging double faces sa Diyos. Isa lang dapat. Isipin mo, anak ako ng Diyos. Walang papangyarihan demonyo sa akin. Isa lang ang iyong mukha. Hindi dalawang akala. Isa lang ang iyong akala. Isahin mo lang. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Gusto kong mapaluguran ng Diyos. Gusto kong maluwalhati ang Panginoon. Gusto kong maging banal sa harapan ng Diyos. Gusto kong manatili sa ating panampalataya. Sustain your faith to the Lord. Isa lang. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Mga minamahal, napaka-importante ang ating kaligtasan. Gusto nyo ba ng langit? Walang gustong impyerno, lahat tayo gusto natin ng langit. Kaya nandito tayo, every Sunday, Fridays, Wednesday, kay gusto natin ng langit. Huwag natin sayangin yung ating naumpisahan. You must to sustain that. Manatili, magpabilin sa ating banal na panampalataya until the coming of the Lord. And the coming of the Lord is very near. Anytime now, babalik ang Panginoon. So that's why you must
to be ready. Awitan natin ang Diyos, mga minamahal.